that have to be done in a fingerprint classification. Ang una po, blocking. Pag sinabi nating blocking, tumutukoy iyon sa paglalagay ng symbols, ng signs, ng letters corresponding to the fingerprint patterns. Kaya yung unang ginagawa sa classification ay blocking. Simple. Iyo pong ini-interpret sa pagsulat ng signs or symbols or letter corresponding to the 10 fingerprints in each of the block. Kaya sabi blocking. Kasama doon ang paglalagay ng ridge count kung loop at ridge trace kung whorl. Yun ang unang gagawin sa fingerprint classification. Pangalawang gagawin, pairing. Mula pair number 1 hanggang pair number 2 up to pair number 5. Pairing is simple pinagsasama ng tigagalwa ang 10 daliri. Kaya all in all, there are 5 pair. Ang pair number 1 ay thumb and right index. Yan po ang iyong pair number 1. Ang sunod ay pair number 2. Yun ang finger 3 and 4. Your middle and your ring of the right. Pair number 2 yan. At yung iyong little finger of the right, isasama sa thumb. Sila thumb of the left, the little of the right, and your left thumb ay pair number 3. At ang pair number 4 ay ang iyong index at middle ng left. At ang pair number 5 ay ang iyong ring at ang iyong little finger of the left. Yun po ang pair number 5. Ang susunod ay assignment of value. Sa pair number 1, ang value na naka-assign dyan, 16. Sa pair number 2, ang naka-assign dyan ay 8. At sa pair number 3, ang naka-assign dyan ay 4. At sa pair number 4, ang naka-assign ay 2. At sa last pair, yung pair 5, ang naka-assign ay 1. Kaya ay 16, 8, 4, 2, and then 1. Yan po ang assignment of value. Kaya kung ito ang fingerprint card, yung paglalagay ng signs or symbols, yung paglalagay ng signs or symbols, yun pong paglalagay na yan
Ang tawag po dyan, blocking. Katulad nito, this is ulnar. Yung paglalagay ng slant, ang tawag dyan, blocking. Ito ay whorl. Ito ay loop. Ito whorl. Ito tented. Ito ulnar. Ito ay whorl. Ito whorl din. Ang tawag dyan ay blocking. Kasama sa blocking ang paglalagay ng reach count. Nilagyan mo, sabi mo, ang reach count nito, ang reach count nito ay 15. Yung paglalagay ng 15 doon, yun ang reach count. Sabi mo, ito 10. Ito ay 12. Ito inner. Ito ay 15. Sabi mo, ito outer. Nung matrace mo outer, wala kayo lalagay kasi arches yan. Sabi mo ay 11. Ito meeting. Ito outer. Yung paglalagay niyan, ang tawag po ay blocking. Yun po ang ibig sabihin ng blocking. Ilalagay mo lang ang iyong una, interpretation. Pangalawa, ridge tracing at ridge counting. Yon ang isusunod mong ilalagay. Pag nagawa mo yan, ang sunod na gagawin ay ang iyong pairing. Ito, pair number 1. Ito, pair number 2. Itong isang ito. Kasama nito ay pair number 3. Ito, kasama nito ay pair number 4. Pair number 4. Itong huling ito ay pair number 5. Ang tawag diyan, pairing. Ang susunod, assignment of value. Ang pair number 1, yung iyong hinlalaki sa kanan, hintuturo sa kanan, ang kanyang assigned value, 16. Ang susunod ay 8. Yan ang assigned value. Ang susunod ay 4. Ang susunod ay 2. Ang susunod ay 1. Ang tawag diyan, assignment of value. Pagkatapos niyan, pupunta ka na sa primary classification. Ano daw ang primary classification? Ang primary classification is the summation of all numerical value pattern. Sir, anong ibig sabihin noon?
Sa primary classification, may dalawa pong grupo ng pattern. Ang isa, numerical value pattern. Pag sinabing numerical value pattern, lahat ng wall yan. Plain wall, central, double loop, accidental. Lahat yan, numerical value pattern. Yung loops and arches are classified as non-numerical value pattern. Non-numerical value pattern. Ano pong ibig sabihin, sir, niyan? Kapag po wall, kunin mo ang value. Kapag hindi naman wall, huwag mo nang kunin. Zero ang non-numerical value, ang kanyang kaya nga non-numerical. Wala siyang numerics na value. Simple zero ang assigned na numero sa kanya. Kaya nga ang tawag sa primary classification ay world classification. Ang ikino-consider lamang ay world. Ano po ang definition ng primary? Summation of all the numerical value pattern plus standard value of 1. Pagsasama-sama ng value ng lahat ng world plus 1. Therefore, it simply means you have to add all the values wherein world type appears on the pattern. Kaya po, yun ang iyong dapat alamin. Sunod na dapat alamin, ang fingerprint classification ay meron pong line. May linya. Ang linya po, ang isa nasa itaas, numerator yon. Ang isa nasa baba ng line, denominator yon. Kaya pag nasa itaas ng line, numerator. Kapag nasa baba ng line, denominator. Ano po ang numerator? Sa 10 daliri ng primary, lahat pong even number, even, lahat po sila numerator. Lahat pong odd number of fingers, lahat po sila denominator. Therefore, pag binigyan mo ng kahulugan, ibig sabihin ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alamin mo diyan ang even numbers. Therefore, ang even ay ito, numerator yan. Ang even ay wall or ring of the right, index of the right, ring of the right. Kaya ang mustra sa primary ganyan. Yan po, numerator. Yun po, 6. Ano po yun, sir? Thumb of the right. And then 8, middle of the left. I'm very sorry. Thumb of the left. Yun po yung numerator. Yun ang finger number 6.
At ang finger number 8 ay middle of the left. Numerator yan. Numerator din yan. 10. Little of the left. Lahat ng ito ay kinukonsidera bilang numerator. Ang sumunod, lahat ng denominator, add 1, 3, 5, 7, and 9. Kaya ang 1 ay thumb of the right, middle of the right 3, little of the right, index of the left, ring of the left. Denominator yan. Kaya makikita mo, 5 daliri ang nasa itaas ng fingerprint classification formula. 5 din ang nasa baba. Paanong gagawin ngayon? Sabi ko, summation of all numerical value pattern. Kunin mo ang assigned value ng lahat ng word. Kaya makikita mo, for these purposes, makikita mo ito, yung number 2, wala yan kasi loop na numerical value yan, non-numerical, ito yan. Therefore, kapag po naggagawa na nito, hindi na mo na kailangan ito. For purposes of explanation, kailangan mo lang ito. I-add mo, sana yung mata mo, dito nakatingin, pati tainga mo, dito nakikinig. I-add mo lang ito. Wala yan. For purposes, lalagyan ko, 0. Pero kapag po actual, hindi na kailangan, gawin mo po yan. Huwag mo lang isama. 0 plus ang sunod. Ito, number 4. Ay, ano yan, sir? Word. Value yan. Pattern. Anong gagawin mo? Kunin mo ang 8. Sulat mo, 8. Sunod, W uli. Ay, anong assigned value niyan? Yun po, 4. Ilagay mo 4. Plus. Tingnan mo ito. Ito, loop. Ito tinutukoy ko. Walang value. For this purposes, lalagyan ko lang 0. Pagkatapos po, word ito. Tingnan mo. Ito yung word. Lagay mo 1. Kasi ang assigned value niyan, 1, ito, 1. Always po, add 1. Always add 1. Walang 0, 0. Always add 1. Then, isam mo na. 8 plus 4, 12. Plus 1, 13. Plus 1, 14. Kaya ang primary numerator ay 14. Dito yon kinuha. Ito ay 0. Ito yung wall. 8, kunin mo. Ito ay wall. Ang value 4, kunin mo. Ito loop 0. Ito wall. Kunin mo ang value 1. Plus 1 lagi.
Standard value of 1. Yan po. Pag nad mo, 8 plus 4, 12. Plus 1, 13. Plus 1, 14. Kaya ang primary numerator niya, 14. Sunod. Denominator tayo. Ito, non-numerical. Wala. For this purposes, lagyan ko lang ng 0. Pagka sa actual, pwedeng hindi na. Sunod, ito. Loop uli, ulnar. 0 uli. Sunod, ito. Ulnar uli. 0 uli. Plus T. 0 uli kasi arches. Plus yan po, wall. Ito yon. Anong value? Get the assigned value of 1. Kasi ang assigned value ng finger number 9 ay 1. Plus 1 din. I-add mo ngayon. See? I-add mo ngayon. Kaya makikita mo, tulaang. Kaya ang iyong primary classification ay 14 over 2. Sana po, kakaintindihan tayo. Kaya pagka nilagyan mo ng interpretation ito, nakalagay dyan, fingerprint classification. Yan na nakalagay dyan. Ang ilalagay mo sa primary mo, 14 over 2. Tingnan maigi kung paano ito ginawa. Sunod. Pakitandaan, ulitin ko for purposes of this lesson. Sa iyong primary, ang numerator ay lahat ng even number of finger. Hintuturo sa kanan. Ito yun. Palasingsingan sa kanan. Finger number 4. Hinlalaki sa kaliwa. Finger number 6. Palagitnaan or middle finger sa kaliwa. At little finger sa kaliwa. Lahat yan numerator. Lahat ng add ODD tulad nito ay denominator. Hinlalaki ng kanan. Gitna ng kanan. Hinliliit ng kanan. Lahat sila sa kanan makikita bahagi ng numerator. Pagkatapos, index hintuturo ng little finger. At saka palasingsingan ng little finger. Sila po ay denominator. Kaya pagka nagawa ng ganito, gamitin ang daliri. Simula doon sa pairing. Pair number 1, 2. Finger, pair number 3, 4. And pair number 5. Assignment of value,
16, 8, 4, 2, and then 1. Ngayon, numerator, denominator. Numerator. Numerator. Kaya amustra mo sa kanan mo ganyan. Sa kaliwang daliri, numerator. 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 Para huwag malito. Sumunod, denominator. Thumb of the right, middle of the right, and ring of the right. Sila pong tatlo ay denominator. At sa kaliwa, yun po. Iyong intuturo at palasingsingan. Lahat ng mga yon, denominator. Ang sunod na gagawin, kung alam mo na yan, ay addition of all world pattern. Yung assign value sa kanila. Yung assign value sa kanila. Kaya sa iyong numerator, ito ay loop. Ano yan, sir? Non-numerical value. Di zero. Huwag mo na ilagay. There's no need. Pero for purposes of this explanation, tingnan mo ito. Zero. Ang sumunod, finger number 4, word. Ano yan? Numerical value. Kunin mo ang assigned value. Ang assigned value niyan ay 8 kasi ito ay 16. Ito ay 8. Kaya yan, 8. Yun yon. Sumunod, inlalaki ng kaliwa. Word. Consider them. Anong value? 2. Inversary. Ang value ay 4 per number 3. Ang sumunod, loop, 0. Ito yon. Ang sumunod, 10. Word, 1. Iyan yon. Plus standard value of 1. I-add mo na. 8 plus 4, 12 plus 1, 13 plus 1, 14. 14 ang numerator ng primary classification. Ang sumunod, add number. Ito yon na numerical kasi loop 0. Sumunod, ito yon na numerical ulit 0. Ang sumunod, hinliliit ng kanan. Ito yon 0 kasi loop din. Pumunta tayo sa number 7. Ito yon, ito 0 kasi 10-10. Lumipat ka sa huling daliri. Finger number 9. Word. Anong assigned value? 1. Ito yun. 1. Plus ano? Standard value of 1. Plus this. Plus this. Kaya makikita mo, napakadali. 1 plus 1 equals 2. Kaya po yan ay 14/2. Yon ang kanyang primary classification. Let us now proceed to secondary. Sa secondary po, ang i-consider lamang sa iyong secondary. Ang i-consider lamang ay ito. May dalawang grupo dyan. Ang una sa secondary po ha, secondary. May dalawang grupo. Ang group number 1, capital letter group.
Ang group number 1 ay capital letter group. Sino po yan, sir? Index finger. Yung index mo, capital. Ano pong gagawin, sir? Lahat ng pattern dyan, isusulot mo lang ang letter corresponding to them. Kaya ito ang iyong numerator. Ito ang denominator. Kaliwa ang denominator. Kanan ang numerator. Hindi ang katulad na primary at mayroong add in even. Even in lahat. Dito wala. Ang kanan ang iyong numerator. Ang index mo, capital letter. Ang index mo. Ang pangalawa na grupo is small letter group. Small letter. Ay, alin po, small letter. Lahat pong nakakilo, inlalaki, gitna, palasingsingan, inliliit. Lahat yan is small letter group. Pero tandaan mo ito, ang small letter ay limited lamang sa mga sumusunod. Plain arts, tented, at saka po radial, ATR. Sila po lamang ang iyong small letter. Siya lang ang small letter. Ito po ang pattern mo. Isusulat mo lang. Ito po ay ulnar. Burahin muna natin to. Makikita mo itong isang ito. Ito ay ulnar. Ilalagay lang po capital letter U. Ang kanya pong katapat, hintuturo sa iyong kaliwa, letter T. Yan na po ang iyong capital letter. Maghanap ka ngayon ng ATR or RAT or ART. Art. Tingnan mo ito, ulnar. Kasama bagala sa ATR? Hindi. Ito baga ay meron ding small letter. Wala. Di ganyan na lang yan. Kasi walang small letter. Yun pong iyong denominator. Yung iyong kaliwang kamay. Makikita mo ito. Ito'y word. Kasama sa ATR, hindi. Ito ay U. Kasama, hindi. Ito'y WW. Hindi rin kasama. Kaya tapos na ang secondary mo. Let us change the scenario. Palitan natin ng kaunti ang senaryo. Gawin natin itong small letter. Palagay natin A. Palagay natin ay W. Palagay natin ay ito ay T. Ito R. Ito A. Yan ngayon ang nasa iyong daliri. Anong gagawin
sa secondary, simple lang. Alamin mo kung yan hindi naman nabago po ang capital letter. Alamin mo kung ang iyong hinlalaking kanan ay small letter. Yan po, assuming ganyan ang nangyari. Therefore, ilalagay mo po A. Tingnan mo po ito. Dalawang small letter T. Ang isa ay hindi small. Pagka ganyan, lagyan mo ng dash. Pagkatapos hindi mo lalagyan ng dalawang T, bastos. Ilalagay mo to ganyan. See? 2T. Yan po ang lalabas ngayon. Na ano? Secondary ng iyong numerator o right hand. Ang sumunod, ito. Tingnan mabuti. Ito yun. And then tingnan mo, dalawang A. Sulat ka to. Sulat ka ng A. Yan po yung W. May ilalagay pa ko, wala na. You don't have to put there anything. Sa pag-itan lamang na dalawang letter or number, naglalagay ng dash. Tapos na ang secondary. Tapos na ang secondary. Uulitin ko uli. Ang secondary, isusulat lamang ang capital letter sa hintuturo, ang kanan numerator, ang kaliwa denominator. Kung ano man ang kanyang fingerprint pattern, just write the capital letter. In this case, ito ay ulnar lobe. Ilalagay mo lang, ito yun. Yung nasa baba na hintuturo, itaas mo lang doon. Letter T. Tapos na ang capital letter group. Ngayon, pupunta ka sa small letter, ATR. Ang small letter ay yung nakakilo na daliri. Ang kanan, numerator. Ang kaliwa, denominator. Makikita mo ngayon, tingnan mo ito. Ito'y A, kuno. A, ilagay mo lang. Ito'y W, wala. Ito'y T. Lagyan mo ng dash. And then 2T. Hindi mo i-spell out ang to o dalawang T. Walang T and T. It should be 2T. Tapos na ang iyong numerator. Ang iyong denominator. Tingnan mo ito. Inlalaki mo ay kasama sa ATR. Ilagay mo lang po R. Then, dalawang A. Ilagay mo 2A. No more dito. Kasi iyan ay W. Dahil ay huli, no need na lagyan mo yan. Tapos na ang secondary. Susunod tayo sa sub-secondary. Tandaan itong sinasabi kong ito. Intindihin mo. Susunod tayo sa sub-secondary. Ang sub-secondary ito, umustra tatlong daliri na nasa kanan ang numerator. Yan ang index, yan ang middle, yan po ang ring. Sila po, numerator. At ang denominator, same. Yung hintuturo mo, yung palagitnaan mo, yung palasisigan mo sa iyong left hand. Kaya po, ganyan na tsura. Okay, ang hitsura. Ito, numerator. Ito, denominator. Ito,
ang i-consider mo lang ay ang i-consider po dito ay ridge count at ridge trace. Ridge count at ridge trace. Yan ang i-consider mo ngayon. Ridge count and ridge trace. Yon ang i-consider mo. Pakitandaan nito, kapag ridge count, siya ay iyong ika-classify into inner and outer. Iyo pong i-convert into inner and outer. Paano po yun, sir? Tandaan mo ito, hintuturo. Pag dito, sa dalawang ito, ang ridge count ay 1 to 9. Kapag ang ridge count ay 1 to 9, 1 to 9, yan po inner. Yan po inner. Ilalagay mo I. Kapag 10 or more, parehas yan. Ang ridge count, outer. See? 1 to 9, inner. 10 or more, outer. Sa middle naman, 1 to 10. Parehas yan. Middle of the left, middle of the right. 1 to 10, inner. 11 or more, outer. Kaya it's either inner or outer. Kaya dito, 1 to 10. Dito po, 1 to 13. Yan po, inner. 14 or more, outer. Kaya dapat marunong na ridge counting. If not, hindi ka maaari. Kaya dito, 1 to 9, 1 to 10, 1 to 13. Yan po ang threshold. Lahat yan inner. 1 to 9, 1 to 10, 1 to 13. Paano po kung ito ay lampas na ng 9, 10 or more outer, 11 or more outer, and then 14 or more outer? Applicable sila. Saan po, sir? Applicable sila sa iyong, tandaan po ito, loop. Kaya sa lahat ng loop, ang gagawin, whether yan ay ulnar or radial, ang gagawin mo, ridge counting. Pagkatapos noon, kapag naman wall, plain wall, central pocket loop, double loop wall, accidental, ridge tracing. Kaya makikita mo, I is for inner wall. M is for meeting. And O is for out or outer. Kaya inner, meeting, outer. Ay lalagay mo, initial IMO. Depende sa tracing. I hope nakakasunod ka. Ang sunod, ilagay na natin sa fingerprint classification formula. Ito po, makikita mo,
itong isang ito, ang reads count 10. Paano mo yan gagawin? Therefore, 1 to 9 dyan, inner ay 10 yan, di ilalagay mo O. Ito, word, O ang kanyang reads trace, ilalagay mo lang O. Ito ang huli. Ano po ito, sir? W, inner. Kaya yan, O, I. See? Outer, inner. Sumunod, yung sa baba, yung nasa kaliwa, hintuturo, tented. Das ang ilalagay. Sumunod ay loop, ulnar, 11. Ano yan, sir? 1 to 10 dyan. Inner, 11 or more, outer. Therefore, outer yan. Ang sumunod ay W. W ito. Kanina. Yan naman na kanyang tunay na blocking. W. Ano nakalagay? M. Tapos na ang sub-secondary. Tapos na ang sub-secondary. Kaya OOI, das OM. Yan ang iyong sub-secondary. Ulitin ko. Kapag sub-secondary, tatlong daliri sa kanan. Yan ang index, middle, at ring. Same sa kaliwa. Index, middle, ring. Ang hintuturo, yung index, kung reads count, 1 to 9, inner. 10 or more, outer. I is for inner, O is for outer. Ang sumunod, middle. 1 to 10, inner. 11 or more, outer. Ang sumunod, ring. 1 to 13, inner. 14 or more, outer. Kapag naman reach trace at whorl ito, plain whorl, central packet loop, double loop, accidental. Tanda na rin. Inner meeting, outer tracing ang gagawin. Pagka inner ay ang ilalagay. Kapag meeting, M ang ilalagay. At kapag outer, O ang ilalagay. Let us proceed to the fingerprint pattern. Ito, 10. Ibig sabihin, loop yan. Ang reads count, 10. Ay 1 to 9 dyan, inner. Ay 10. Ay 10 or more, outer. Ilalagay mo. O. Ang sumunod ay whorl. Ito yun. Ano ang kanyang reads? Tracing. O din. Ilalagay mo. O. Ang sumunod ay ito. Whorl. Ang ilalagay mo, inner. Yun po, yun. Ang sumunod, denominator, same. 1 to 9, 1 to 10, 1 to 13. Inner, meeting, outer. Ito, tented. Wala ka. Hindi naman kasi nagre-read count at nagre-read trace. Just lang ilalagay mo. Ito, yun. Ito, 11. Kasi ito'y ulnar loop. Ano dyan? 1 to 10, inner. 11 or more, outer. Kaya siya, outer. Pagkatapos ito, reach tracing, M, meeting. Yun na po yun. Tapos na ang iyong sub-secondary. Tapos na ang iyong sub-secondary.